my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. Verse 8, Datapat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. And verse 9, Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Amen. Sir Joel, verse 10 po, hanggang 18. Ngunit nang darating ang araw ng Panginoon, na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasa ng ganito. Anong ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katuwiran ay naninirahan. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. At inyong ituring ang pagtitiyaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan. Gaya rin ng ating minamahal na kapatid na si Pablo, ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi, mga iyon, ang mga bagay na ito ay doon ay may mga bagay na mahirap unawain, na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga, gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa kapapahamak din nila. Kaya't kayo, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo noon pa ang mga bagay na ito, mag-ingat kayo. Baka mailigaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama at mahulog kayo mula sa inyong sariling katatagan. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas
na si Kristo, sumakanya nawa ang kalulatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. 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 Purihin ang Diyos. Napakaganda ng kanyang mga salita na ating nabasa ngayong umaga. Ito po ay isang paalaala sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Kahangahangang Diyos, purihin ka, O Panginoon, sapagkat patuloy naming nararanasan ang inyong kagandahang loob. Amen. Iyong paggabay sa gabi ng aming pagmamahinga. At narito, Panginoon, inyo kaming ginising sa umagang ito upang ikaw ay unahin, luwalhatiin. O Diyos, narito kami na inyo pong mga anak. Amin pong inilalapit sa inyo ang aming mga sarili. Inyo pong siyasatin ang aming mga puso. Upang sa ganon ay ang mga karumihan, ang mga bagay na hindi po kanais-nais sa inyo, ay inyo pong tanggalin, Panginoon. Linisin kami ng dugo ng aming Panginoong Kristo upang kami ay maging karapat-dapat sa inyo pong banal na harapan. Karapat-dapat na maglingkod sa inyo. Karapat-dapat na lumalhati sa inyo, Panginoon. At narito, O Diyos, ang mga instrumento niyong gagamitin sa umagang ito. Pagpalain po sila ng karunungan buhat sa inyo upang magampanin nilang maayos, mainam ang kanila pong bahagi at makapagbigay luwalhati po sa inyo at pagpapala sa mga taong nakakarinig, nanonood, sa mga taong, mga kapatid namin, kaibigan, nakasama namin ngayon. At, O Diyos, ang paghahari ng iyong banal na Espiritu ang manatili sa aming mga puso, samantalang patuloy ka naming luluwalhatiin una sa lahat sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagdinig ng aming panalangin. Ito po ay aming itinataas sa inyo sa pamamagitan po ng banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Happy God First Morning po ulit sa ating lahat, mga kapatid. Good morning, Pastor Danji. Pastor Nelson, happy God First Morning po. Mamaya ay atin pong bigbigyang pagkakataon yung ating mga kapatid na batiin natin sila sa yung mga kasama natin dito sa Zoom at ganoon din sa Facebook Live. Yan, paparami pa lang, pumapasok pa lang yung iba. Yan, sa umagang ito, mga kapatid, ay ngayon ay March 18. At ang atin pong speaker sa Lest We Forget ay si Sister Normita Baron. Yan. At mamaya po sa ating Council on Stewardship, ang ating pong tagapagsalita ay si Brother Johnny Lilia. At tayo ay nasa chapter 22 na. Ang kanyang topic ay instructing new converts. At sa atin pong United Prayer mamaya ay unahan tayo sa Adoration and Confession ni Pastor Joel Ramirez. At sa atin pong Thanksgiving and Supplication ay si Pastor Russell Capogres. Ngayon po, mga kapatid, ay atin pong ibibigay ang pagkakataon kay Sister Normita Baron. Happy God First Morning. Ayan. God first morning po sa lahat, mga kapatid. Hinintay ko lang yung introduction dun sa kabila habang si Pastor nagpe-prepare ng kanyang nag-set up siya na magla-live siya ngayon. Ano po? So, batiin muna natin isa't isa dito sa atin sa Discipleship Ministry, mga kapatid. Bakit wala akong camera? Ayan. Ayan po, ano. Sa lahat na rin ngayon, umaga na ito, God first morning po sa inyo lahat. Si Ate Revy, God first morning po. Ate Lorna, Kuya Bobby, and Kuya Edgar, Ate Christy, God first morning po sa inyo. Si Nanay Fina, at si Sister Nympha, si Estel Mildred, si Ma'am Femi, at si Brother Jake Cruz. God first morning po sa inyo lahat. At si Pastor, papasok na. Ito na yata siya. Dali lang, i-share ko lang sa kanya. Kumustahin natin si Pastor. Mukhang naglipat bahay ito si Pastor.
I-send ko lang yung link. Siya kasi nag-aaral pa rin sa IAS. Nasa IAS pumapasok, ano? Malamang nandun siyang sa IAS, mga kapatid. So, kamusta po kayo, no? Ang title natin ngayon ay Lumakad sa Pananampalataya. Ang bilis ng panahon, March 18 na naman, matatapos na naman yung March. Parang kailan lang, ano? Tapos April agad. Aba, pambira. Hindi natin namamalayan ang panahon. Napakadaming gawain. Super busy. Yan, dito na yata si Pastor. Pastor, good morning po. Kamusta po kayo? Okay po kay Melbs. Ayan. Good morning, good morning. Ayan po. Sabihin niyo lang po pagka ready na. Yun ko po yun yung... Sa Kalapim PowerPoint. Ano po? 18. Sa Kalapim PowerPoint. Sige po. Alright, okay na po kayo, Melbs. Share screen now. Share screen, sige po. I-accept ko. Allow, ayan. Ayan. Talagang nasanay na po gumising na maaga. Hindi ko na rin naintindihan, Pastor. Pastor? Nakikita niyo po, Melbs. Hello po kay Melbs. Ayan. Okay. On ko lang po yung audio nyo. Ayan po, mga kapatid. Bigyan natin pagkakataon kay Pastor sa kanyang live ulit ngayon sa kanilang bagong bahay. Ay, hindi, baka nasaan si Pastor, ano? Nasa IAS pa lang ngayon. Sa IAS. Naglipat kay Pastor, tama? Opo, lumipat po. Ayun, sige. Saka na tayo magkwentuhan tungkol doon. Sa ngayon, pagkwenta muna natin yung ating message pala. Nadadala tuloy ako ng ano. Ayan po mga kapatid, ipagkaloob po natin kay Pastor Nelvin ulit ang pagkakataon. Good morning po. Good morning po mga kapatid. Happy Tuesday po sa inyo pong lahat. Patuloy tayong ang Panginoon ay nariyan para po sa bawat isa sa atin. Ngayon ay March 18 sa ating pong libro na ating pag-aaralan. Baka ating malimutan. Lumakad sa pananampalataya. Yan. Yung lumakad sa pananampalataya ay isa sa pinaka matindi ito. Yan. Isa sa mga lumakad sa pananampalataya, si Enoch, doon po sa aklat ng Genesis, di ba? Marami rin naman namang lumakad sa pananampalataya. Pero mabibilang mo lang din naman yung mga lumakad sa pananampalataya throughout the history kung ating titignan. At sa ating henerasyon ngayon, sino kaya ang lumalakad sa pananampalataya sa panahon natin? Kasi bawat henerasyon yan eh. Sa bawat henerasyon, may mga lumalakad sa pananampalataya at meron ding hindi. So dito, ang ating pong pinakakitek sa Unang Hari 17:12-13. So tayo po ay manalangin mga kapatid. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas sa umaga po na ito. Kami po'y patuloy na nanalangin. Panginoon, hindi namin maintindihan ang mga bagay na nangyayari sa aming buhay, pero nais namin lumakad sa pananampalataya. At kayo po ang patuloy namin mapaglingkuran sa aming pong mga buhay. Salamat po sa biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa mga pagpapala na aming natamo buhat po sa inyo. Sa umaga na ito, aming itinadalangin ang aming pong pag-aaral. Gabayan niyo po nawa kami, O Diyos, at kayo po ang maghari sa aming pong buhay. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po dito sa Unang Hari, at sinabi ng Panginoon, at sinabi niya, kung paano ang Panginoong mong Diyos ay buhay, ako'y walang nalutong anuman, tanging isang dakot na harina sa tapayan at kaunting langis sa banga. Ayan, alam natin yung kwento na ito, no? Pamilyar. At ngayon ako'y namumulot ng ilang patpat upang ako'y makauwi at ihanda iyon para sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay.
At sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot. Humayo kayo at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng unting tinapay. Pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin at saka ka gumawa para sa iyo sa iyong anak. Yan, sa unang mga hari 17:12-13. At ginawa niya ito, ngunit hindi naubos ang kanyang pagkain o mantika hanggang sa matapos ang tagutom. Ang balo ng Sarepta ay humayo ng may pananampalataya at ginantimpalaan siya ng Diyos. Si Joseph Bates ay may ilang katulad na karanasan sa edad na 36. So, ibig sabihin yung kwento ng balo at si Joseph Bates ay pinagambing yung karanasan nila. Sa edad na 36 ay nakaipon na siya ng sapat na pera para magretiro. Basta na ulan, makapag-ipon ng pera. Yun talagang goal natin eh. Makapag-ipon ng pera para sa retirement. Kasi nga naman lahat pupunta sa retirement eh. Ngunit sa pagtatapos ng 1844, ay ibinigay niya ang halos lahat ng ito upang isulong ang mensaheng biniright. So ibig sabihin si Joseph Bates talagang naubos din talaga yung pera niya para sa retirement niya, para maipalaganap yung biniright, yung ikalawang pagdating ni Jesus na mensahe na i-donate niya, mga kapatid. Grabe pala yung dedikasyon nito ni Joseph Bates. Ang kanyang pagkabukas palad ay naglagay sa kanya kung saan kailangan din niyang pumayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Open. Wait lang po mga kapatid. Nalaman niyang mas madaling isulat ang mga ito kaysa magbayad para mailathala ang mga ito. So ibig sabihin mga kapatid, talagang si Joseph Bates, ganun siya kasigasig, no? Yung kakainin niya sa retirement niya, yung panggastos niya sa retirement niya, ginamit niya sa paglilimbag ng libro. Yung sabihin ginamit na inunan niya yung gawain ng Panginoon kaysa isipin yung future niya. Grabe, kaya noong taglagas ng 1847, naupo siya upang magsulat ng isang aklat na may higit sa 100 pahina na may natitirang 12.5 sentimo lamang na kanyang pag-aari. Grabe, kawawa rin naman pala siya. Bago siya pumunta sa maglalathala ay pinabilis siya ng kanyang asawa ng ilang harina. Ngunit sa pagkakaroon lamang ng 12.5 sentimo, 4 na libra lamang ang kanyang mabibili. So ibig sabihin, hindi sapat yung pera na yan. Ang pera nila ng 12.5 sentimo, napaka-mura ng bilihin nun, kaya lang, hindi na sapat yung pera na yun para mabuhay sila ng asawa niya na mahabang panahon. Siya na hindi alam ang kanyang kalagayan ay nagtanong kung paano ang isang lalaking naglayag ng mga barko sa buong mundo ay umuwi na may dalang kaunting harina. Grabe, kakaawa naman palang kalagayan niya. Sa puntong iyon ay sinabi niya sa asawa ang dalawang bagay. Una, nagamit niya ang lahat ng kanyang ipon. At pangalawa, nagsusulat siya ng isa pang aklat tungkol sa Sabat. So kung kayo po yung asawa ni Joseph Bates, ano po ang inyong mararamdaman? Siguro pagagalitan niyo yung asawa niyo. Yung lahat ng ipon niya para sa retirement niya, nagamit niya sa paglilimbag ng libro para sa gawain ng Panginoon. At nagsusulat pa ng aklat tungkol sa pangingili ng araw ng Sabat. So grabe, siguro sinabunutan ito ng asawa ni Joseph Bates. Pero pagpatuloy natin yung pagbabasa, sabi niya dito, talagang ikinadismaya ng asawa ni Bates ang balitang ito. Yun talaga. Nadismaya. Sino ba namang asawang hindi madidismaya? Yung ipon ninyo sa retirement nyo, kinabukasan nyo,
naubos, walang natira, wala na kayong pambili ng pagkain. Ano ba namang gagawin doon? Talagang katakot-takot na dakdak ang nasa ni Joseph Bates. So imagine niyo na lang sa mga may asawa dyan, yung palak talagang matindi naranasan ni Joseph Bates. Pero mo yung retirement fund nila, naubos niya doon sa paglilimbag ng aklat. Kung sa bagay, hindi pa niya tinanggap ang Sabat. Sa punto na yan lalo nang tinanggap niya yung pangingili ng araw Sabat, mas marami siyang nagastos. Tulad ng sinabi ni Bates, hindi niya naintindihan ang aking tungkulin. Gaya ng dati, sinabi niya kay Prudy na bahala na ang Diyos sa kanila. At ginawa niya nga ito. Di nagtagal, pagkatapos nito, nadama niya ang pumunta sa post office kung saan nakatanggap siya ng $10 sa koreo. Sa pamamagitan nito ay nakabili siya ng sapat na mga grocery at naisip rin ang paggawa ng libro. So ibig sabihin yung $10 noon ay napakalaking bagay na. Ibig sabihin out of nowhere mga kapatid, ay mayroong nag-provide, ng Diyos ay nag-provide ng pera para makabili siya ng grocery sapat sa pangangailangan nilang asawa at makakapaggawa pa ng libro. Ngunit kahit noon pa man, ay nakarating siya sa nag-iimprenta na walang sapat na pera. Grabe, Para matuklasan lamang na may iba nang sumagot sa mga gastusin sa paglalathala, pananampalataya o kahamanan. So, ang piliin natin dyan, siyempre, pananampalataya. Ibig sabihin si Joseph Bates na kung pupunta na siya sa pag-imprenta, wala na siyang pambayad kung sa nag-iimprenta. At the same time, ay iniisip pa niya kung ano ang kakainin nilang mag-asawa. Pero ang Diyos ay nagpo-provide lagi ng pera. Meron nang nag-sponsor ng pagpapaprint ng mga ipiprint niya tungkol sa pagdating ni Jesus, tungkol sa pangingili ng araw ng Sabat. Ibig sabihin si Joseph Bates, ginabayan ng Panginoon para maglathala ng pabalita. Iyan ay nananatiling mahalagang tanong sa ating panahon. Yan. Patuloy na pinagpala ng Diyos ang mga humahakbang na may pananampalataya. At kung minsan ay ginagamit pa rin niya ang iba bilang kanyang mga ahente sa pagbabayad ng utang. Yeah. So yun po yung ating pong devotion ng mga kapatid. Dinilahin tulad doon po sa balo na babae na yun na lang yung natitira nilang pera, pero ibinigay niya pa sa propeta sa lingkod ng Panginoong Diyos. Same sa experience ni Joseph Bates. Pagkain nila sa retirement, pag nag-retire na sila, yun yung pagkain nila ng asawa niya. Kaya lang, binigay niya pa sa gawain ng Panginoon. Pero dahil sa pananampalataya niya, dahil sa ating Panginoong Diyos, ang Diyos hindi nakalimot. Siya ay pinrovide na ng Panginoon. Hindi lang ng pagkain niya, kundi para masustain palalo yung pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga sa panahon natin ngayon, sa ating henerasyon, mabuhay din tayo na may pananampalataya katulad ni Joseph Bates. So magandang umaga po sa inyo pong lahat at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Kuya Melbs, kayo na po. Okay po. Salamat po, Pastor. Napakaganda ng lesson na ito, Grabe. Joseph Bates ay dating seaman. Hindi lang basta seaman, mga kapatid. Kapitan ng barko. Sa panahon natin ngayon, basta seaman ka, kahit pinakamababang posisyon, tingin sa iyo ay mayaman. Pero kapitan ng barko, mga kapatid, ibig sabihin siya yung pinakamalaking sweldo, Pero sumunod sa Panginoon, tinalikuran ang kanyang pagiging seaman at ipinangaral ang kanyang natutunan yung araw ng Sabat, sa panahon na yun. Walang pera kinumpara sa balo, sa babaeng balo, sa Sirapta. Tunay na kapag tayo nanampalataya sa Panginoon, tayo talaga ay pagkakalooban niya ng ating pangailangan. Ang ganda nga dito, sabi dito, tapat. Ang Diyos ay laging tapat sa mga mananampalataya ba? Kaya dapat maging mananampalataya din tayo, tapat na mananampalataya.
Sabi dito ay ginamit ng Diyos ang iba bilang kanyang kasangkapan upang matugunan ang pangailangan ng kanyang mga lingkod. Grabe, no? Yan ang patunay na kapag tayo nananampalataya, meron man tayo o wala, alam man natin yung inaharap o hindi, tutuloy tayo sa pananampalataya, ano? Pagtatapat at pagtitiwala sa Kanya. Yan, isang magandang halimbawa si Joseph Bates, mga kapatid. Ano? Kaya ang hamon sa atin ngayon, handa ka bang magtiwala sa Diyos sa kabila ng kawalan at sa kabila ng iyong mga pagsubok na pinagdaraanan? Mangangaral ka pa rin ba, mga kapatid? Tulad ng balo sa Sarepta at ni Joseph Bates, magaway maging matatag tayo sa pananampalataya at hayaan ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Yan. Kaya hamunin natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ano? Lord, bigyan mo kami ng pangailangan namin. Wala kaming magagawa kung wala kayo. Ganun, ano? Huwag tayong matakot na humakbang sa pananampalataya dahil ang Diyos ang bahala sa atin. Ano po? Bago tayo lumipat sa kabila, tayo muna manalangin. Mapagmahal naming Diyos, salamat po sa napakagandang halimbawa ng isang matatag na pananampalataya. Halimbawa na kami ay hindi niyo pababayaan kung kami ay nananampalataya. Halimbawa ng iyong katapatan sa mga mananampalataya. Salamat sa pag-asa na ito na kami bilang isang mga walang karapatan, na walang kabuluhan sa mundong ito ay ginagamit nyo. Tinatawag ninyo upang kami sumunod, magtapat, manampalataya sa inyo. Nawa, ang aming maging example ay mga tapat na mananampalataya na ito. Ang babaeng balo, si Joseph Bates, ay aming maging mga example para sa aming katapatan. Salamat sa mga lesson na ito na muli kami natututo, muli kaming kakaroon ng pag-asa na kagaya nila, maging tapat din kami sa inyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ayan po mga kapatid, lipat tayo sa kabila. Salamat po muli, Pastor. At ilipat tayo sa kabila. Kanina nandun ako pero bumalik muna ako dito sa atin. Maganda yung ating pagbabasa natin. Mas gusto ko yung pagbabasa natin dito, no? May reflection pa. Konti lang. Diba? Alright, ito na. Sir Nelson Antonio, sila ang magbibigay sa atin mamaya ng mga kasagutan pa sa ating mga katanungan. Ano? Pagkatapos po natin mga reflections. Sa lahat po na narito sa Zoom, happy God First Morning po sa ating lahat mga kapatid. At ganoon din sa ating FB Live. Meron na tayong 52. Yes, opo. Sa FB Live ay meron tayong 52 dyan sa iyo, Pastor Nelson. Yeah. Yes. 52. Yeah. Praise the Lord. Tayo ay parami ng parami. At dito sa Zoom, marami pa rin pumapasok. Ngayon ay tayo ay nasa 76 dito po sa Zoom. Kaya mahirap po itong isa-isahin. Maubos yung ating oras. Happy God First Morning po sa ating lahat. Ayan. Dito po sa FB Live ay mayroon din pong greetings. Ayan. Kay Ivy, Sister Ivy, Arina Bar. Ayan. God First, Happy God First Morning po. Ayan. Yan po ang sabi niya. At ayan, naka-notify din si Sister Miriam Bugnot is watching. Pero napakarami pa natin pong na nanonood sa ating FB Live. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Ganon din sa YouTube channel, Happy God First Morning. Okay mga kapatid, tayo ay dadako sa umagang ito. Dadako tayo sa ating mga reflections natin pong napag-aralan kagabi o na-discuss kagabi. Yan, about po sa ating councils on stewardship. Akin po munang babasahin mga kapatid yung topic kagabi. Napakaganda, ito po ay patungkol sa mga pastor naman, na siyang dapat ay mag-educate ng ating mga miyembro. Ayan. Para ang ating mga members, lalo na sa mga bago,
ay maging well-oriented patungkol sa pagiging mabuting katiwala ng atin pong Panginoon sa lahat ng aspeto. Hindi lang sa pera, mga kapatid. Okay, ito po yung topic kagabi. Babasahin ko sa Tagalog. Kagabi, kahapon ng umaga sa atin pong GFM, God First Morning. Ang sabi dito, nasa chapter 22 po tayo kahapon. Ito po yung part 1. Ang title po ay Education by Ministers and Church Officers. Hindi lang sa pastor, kundi sa mga church officers. Ito ay ayon sa Councils on Stewardship. Babasahin ko po sa Tagalog. Ang sabi dito, ang mga nagsisilbing ministro ay may isang mahalagang pananagutan na dapat gampanan. Yan. Na kadalasang hindi nabibigyang pansin. Ang iba ay nag-i-enjoy sa pagpapangaral, ngunit hindi nila binibigyan ng personal na pag-aalaga ang mga iglesia. Naku po, ito ay paalaala sa atin, mga kapatid. Malaki ang pangangailangan ng pagtuturo hinggil sa mga obligasyon at tungkol sa Diyos, lalo na ukol sa tapat na pagbabayad ng ikapo. At ang ating mga ministro ay malulungkot kung hindi sila agad bayaran para sa kanilang pagsisilbi. Ngunit dapat nilang isaalang-alang na kinakailangan ng pagkain sa bahay, imbakan ng Diyos upang suportahan ang mga manggagawa. Kung sila ay mabibigo na tuparin ang kanilang buong tungkulin sa pagtuturo sa mga tao na maging tapat sa pagbabayad ng para sa Diyos, magkakaroon ng kakulangan sa yaman, sa kaban upang ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Ito pa, ituloy natin, ubusin muna natin ang basa. Ang tagapangasiwa ng kawan ng Diyos ay nararapat na tapat na magampanan ang kaniyang tungkulin kung siya ay magtataglay ng posisyon na dahil hindi ito kaaya-aya sa kaniya, iiwan na lamang ito sa ibang tao. Hindi siya isang tapat na manggagawa. Yan. Hayaan ninyong basahin sa aklat ng Malakias ang mga salita ng Panginoon na inuusig ang mga tao sa paggawa ng pang-aapi sa Diyos sa pamamagitan ng hindi pagbabayad ng ikapo. Sinasabi ng makapangyarihang Diyos, kayo ay sinumpa ng sumpa. Malakias 3 verse 9, kapag ang isa na nangangaral, ang sabi kanina sa Malakias 3 verse 9, sa pagpapatuloy, kapag ang isa na nangangaral ng salita ng doktrina ay nakikita ang mga tao na sumusunod sa isang landas na magdudulot ng sumpa sa kanila, paano niya maaaring pabayaan ang kaniyang tungkulin na magbigay sa kanila ng pagtuturo at babala? Dapat turuan ang bawat kasapi ng iglesia na maging tapat sa pagbabayad ng isang matapat na ikapo. Ayan po ay ayon sa Testimony for the Church, Volume 9, pages 250 to 251. At mababasa din natin dito sa ating Councils on Stewardship, page 104. Yan. Okay. Mga kapatid, ang ating topic kagabi, ito kahapon ng umaga, ito patungkol sa mga manggagawa at sa mga church officers na talagang ang matindi nating pagkukulang kapag ito ay hindi natin naituro sa ating mga miyembro ng iglesia, sa mga luma at mga bagong members ng ating pong iglesia. Ito po ay malaking nating pagkukulang ayon po sa ating nabasa sa umagang ito. So sa iba pa na bibigay ng reflection, mga kapatid, ang panahon ay narito para atin pong ibigay ang ating mga reflections.
Yun. Okay. Sige. Sino po sa inyo mga kapatid ang nais magbigay refleksyon sa ating pinag-aralan kahapon? Mga kapatid, Pastor Danji, ano? Pinapayuhan tayo ni Mrs. White. Pastor Danji, Yes tayo po. po mga ministro, mga manggagawa ng Panginoon, mga kapatid. So, and church officers, kaya nga po ang qualification, Pastor Danji, sa pagiging officers at pagiging pastor, pagiging manggagawa ng Panginoon, qualification mga kapatid. Ulitin ko, sapagkat yan po ay nasa church manual po natin. Ang isa sa qualifications ng church officers at pastor ay dapat nangunguna pagdating po sa pagiging katapatan ng pagbabalik ng ikapo. So, maliwanag po yan sa payo ni Mrs. White, mga kapatid. So, yan po ang isa sa pinapaalala sa atin. So, Pastor, bakit yan kasi ay qualification ba? Bakit hindi pwedeng maging officer? May nagtatanong minsan mga kapatid. So ganun, yan mga kapatid, mahirap pong magturo. Mahirap pong mag-educate o tumayo sa pulpito kapag tayo ay hindi po makitaan ng pagtatapat. Tatandaan po natin ito, no? So, ang Diyos ang nagtakda ng percentage. Yun ay, pag sinabi natin percentage, panukat. So, ng katapatan ng Panginoon. Kaya dito, meron lang akong 6 na punto. Gusto ko sana mag-share screen, pero wag na. Meron lamang akong 6 na punto dito, Pastor Danji. Ano? Unang-una, tayo pong mga ministro at mga church officers ay meron pong solemn and major responsibility. Yan po, wag po nating kakalimutan ito. Mga patay, binanggit po ni Mrs. White. As ministers, we have a solemn responsibility and devolving upon them which is strangely neglected. Huwag daw pong kakalimutan ng ating solemn responsibility, kaya akin nilagay ay solemn and major responsibility. Kaya pagka minsan nakakalimutan daw po natin, huwag po nating kakalimutan ang ating tungkulin bilang mga ministro. Pangalawa, mga kapatid, sabi ni Miss White, there is a great need of instruction concerning the obligation and duties to God. So mga kapatid, pangalawa ay we need to intentional visiting people, Pastor Danji. Kaya intentional natin dalawin. Kasi ang pinakamagandang pagtuturo ay ang pagdadalaw. So, hindi lang basta dalaw, Pastor Danji. Hindi lang basta ikaw ay pumunta, nakikain, nakikwentuhan. Kailangan daw pong dalawin. Bakit mga kapatid? There is a great need of instruction. So, pinakamagandang pagtuturo, Pastor Danji, yung pagbibigay ng instruction, intentional ito, kapag tayo ating dinadalaw ang ating mga kaanib ng iglesia. Pangatlo ay lahat tayo ay dapat kabahagi sa paglago ng gawain ng Panginoon. Nandito po yan mga kapatid, mamaya makikita natin na ito, our ministers would feel sadly. Dapat maramdaman daw natin kapag ang kalungkutan, if they were not promptly paid for their labor, but they will consider that there must be meat in the house of God. So, bakit kailangan natin turuan ng ating mga kaani? Bakit bigyan natin ng instruction sila? Bakit kailangan natin dalawin sila upang ang bawat isa, kaya nilagay ko dito, TMI must be involved in the house of God. So, dapat lahat tayo, mga kapatid, ay talagang may pagmamalasakit sa bahay ng Panginoon. So, yan mga kapatid, ano? So, at pang-apat, ay if they fail to do their duty in educating the people to be faithful in paying to God His own, there will be a shortage of means in the treasury
to carry forward the Lord's work. Kaya hindi makatatakbo ang ating gawain kapag kaya kami mga kapatid, sa akin especially sa stewardship department ay meron akong hinahanap na hindi pa nakukumpleto. Tinitingnan ko ang ilan sa mga kaanib ng iglesia, kung ilan ba ang giver sa buong CLPM, ilan ba ang giver sa isang iglesia, ilan ba ang giver sa isang distrito. Tinitignan ko mga kapatid. Bakit? Kasi nakasalalay doon ang paglago ng gawain. Kaya sabi ni Mrs. White, if they fail to do the whole duty, sabi dito mga kapatid, there will be work. So, pagka minsan sasabihin natin mga kapatid, marami tayong kulang-kulang na mga simbahan, hindi tapos, meron tayong ang dami nating pangaral, hindi natin maabot. It is because there is a shortage in the house of God. Kaya nga mga kapatid, ay talagang we need to educate people. So, yun mga kapatid. So, marami pa ito mga kapatid, napakaganda. Baka Pastor Jerry, baka dagdagan. Baka sino pang gusto magdagdag sa inyo. Mga kapatid, marami pa ito eh. Kaya lang gusto ko pong ibigay sa iba. Yeah. Basahin natin yung mga comment, Pastor. Salamat, Pastor. Si Pastor Joel Ramirez kanina, nagtaas baka. Yeah. Alright. Yan ka pa ba, Pastor Joel? Sige, Opo. sa iyo ang pagkakataon. Happy Missional. Good morning po mga kapatid. Good morning, Pastor. Ang sulat po ni Ellen G. White at ang salita ng ating Panginoong Diyos, magkaminsan ito po ay straight testimony ang dating sa atin. Umisan ang pagkakasabi katulad po ng kahapon, tumbok na tumbok, no? Mga opisyal na mga leaders natin, mga pastors, walang paligoy-ligoy, talagang tumbok. Kaya po binabanggit ang mga leaders at mga pastors ay ito po ay hindi para ipahiya ng ating Panginoong Diyos ang ating po mga butihing mga leaders, mga pastor po natin. Ay anong ibig sabihin ng pananalita? Yung isa po ay nabanggit na po ni Pastor Antonio, yung responsibilidad, yung bigat, yung kagandahan, yung kasagraduhan ng gawain po natin bilang leaders, bilang mga pastors. Ang ikalawa po ay ang mga leaders ng church, ang ating mga pastor. Tayo po ay mga modelo sa ating pong mga iglesia. Yung pong dalawa na yon. So, dito ho, ang Panginoong Diyos, mahal na mahal niya ang kanyang mga pastors, ang kanyang mga lingkod, mahal ng ating Panginoon ho. Hindi niya po ito ipapahiya. Tulad po natin, halimbawa, mga pastor at leader, sa iglesia, itinuturing po natin ang ating mga spiritual leaders, ang mga pastor as second parent po natin. Hindi naman siguro natin ipapakilala yung ating mga magulang sa mga kaibigan natin. Brother, sister, are, mare, ito ang aking bubong tatay. Hindi naman natin magagawa yun, kundi ang ating gagawin sa pagpapakilala ay ito po ang pinakamabait naming leader, pastor, pinakamasipag. So, doon po ang nakikita ko doon ay binanggit ang mga leaders, ang mga pastor, para din po yung ating kagandahan ng ating number one na gawain. Meron tayong responsibility po natin na ipahayag talaga ito, pangaral, at tayo po ay mga leaders ng ating iglesia. Pagpalain po tayo. Maraming salamat, Pastor Joel. Napakaganda ng iyong binahagi. Dito po sa ating chat box, ating basahin. Mga kapatid, Pastor Nelson and Pastor Jerry, bigyan natin ito ng daan. Aking pumasahin, mga kapatid. Ang ating pagbibayan po kay Pastor Seth, ito po ay screenshot ni Sir Edmond. Ayan.
Ayon kay Pastor Seth, ang sabi dito, ang ating pagbibigay ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pribilehiyo at pagpapala. Ipinakita nito ang ating pagtitiwala na siya ang tunay na tagapagtustos ng ating buhay. Sa ating katapatan sa pagbibigay, binubuksan ng Diyos ang pintuan ng kaniyang pagpapala at provision. Yan. Amen. So, thank you. At ano pa? Marami pa, Pastor. Ayan, isa pang screenshot ni Sir Edmond, ano? Meron siyang kapatid na nagkomento na ang pagbibigay ay di ang piso, kundi ang puso. Maganda to. Ayan. Praise the Lord. Yeah. Saan na natin yan? Hindi po piso, no? Kundi puso. Yes, ito ay hindi patungkol sa pera-pera. Ito po ay patungkol sa puso, pag-ibig natin sa Diyos. Alam mo kasi, Pastor Danji, kapag may relasyon ka sa Panginoon, yun ang hindi kailanman ang isang may relasyon ay walang pruweba. So, kapag yung puso, yung puso kasi relasyon yan eh. Kapag ang puso mo yun naibigay mo na sa Panginoon, ay talagang tutugon ka. Hindi mo mapipigilan ang iyong puso na di magbigay. Kaya yung nagsasabing mahal natin ang Diyos at pagkatapos ay hindi tayo nagtatapat, parang mga kapatid, parang hindi siya Sintonado. hindi ko mabigkas mga kapatid. So ganun, so naintindihan niyo na po ako. Salamat po, Pastor Nelson. Ang nag-share pa pala nito ay si Pastor Joseph Lolo. Ayan. Pastor Danji. Hindi piso, kundi puso. Yes po, Pastor Jerry. Yeah, bago tayo pumalaot kasi ito ay ako ko dito very striking ito sa akin. Kasi mga kapatid, ang nagsasalita po dito ay hindi pastor. Ito ay ordinaryong miyembro, Sister White, na tinawag ng Panginoon para gampanan yung kanyang tungkulin, na maging yung spirit of prophecy ay maging maliwanag, na ating pong gabay para maging maayos ang buhay natin personal at itaguyod ang gawain ng iglesia. Ang purpose nito ay para strengthen ang church at bawat isa sa atin sa pamumuhay ng maayos sa larangan po ng ating pagiging katiwala. At ngayon po ay ang subject natin ay katiwalang pastor. Ayan. Medyo mabigat kasi, mga kapatid. Kayo na lang ho magsabi, mga hindi pastor. Pwede ho ba ninyong i-evaluate kami ngayon? Ayan. Baka ho, para may matutunan po kami. Baka mamaya meron po kaming talagang dapat na ayusin sa aming buhay. I-general nyo na lang po, huwag nyo na lang papangalanan. No? Huwag nyo na lang papangalanan. I-general nyo lang po yung mga observation, tapos i-type po nyo dito para mabigyan po namin ng pansin yung mga bagay na dapat po namin gawin pa na hindi namin nagagawa. Based po dito sa inilatag ni Sister White na pangunahing nating subject ngayon. Ito, halimbawa, babasahin ko po sa inyo, no? Sabihin nyo lang ho ito, ano sa palagay nyo, tama ba itong sinabi ni Sister White? Tama. Ito po ba ay lapat o napapanahon talaga? Sabi niya gano'n, those who go forth as ministers have a solemn responsibility devolving upon them which is strangely neglected. So meron daw pong napapabayaan. Some enjoy preaching, but they do not give personal labor to the churches. Ayan. Preaching lang, pero walang personal labor to the churches. Ano ba yung mga composition ano ba yung nakapaloob po doon mga kapatid sa personal labor? Ayan. Nabanggit na po yan ni Pastor Nelson kanina yung isa, yung masipag na pagdadalaw. Ano pa po ba mga kapatid? Personal labor like inaasikaso po yung care group, kung sino-sino mga member na hindi care group,
member hindi pa member ng care group, ano ay mga personal labor, yung po bang natuturo tayo tapos pag nagturo ay gumagawa ng intentional na paraan paano masusukat yung pagtuturo ay nasasakabuhayan ba ng mga kapatid. Personal labor po, no? Personal labor. Hindi pa na pulpito lang. Totoo mga kapatid, kailangan po talaga yon. Very important din po yon na magiging ayos po ang mensahe ng mga pastor based on the Bible and spirit of prophecy as Adventist pastor. Kayo no, totoo po ba yon? Meron po ba talagang mga pastor na mahusay lang sa ganon pero kulang naman sa personal labor? And then indicate, specific po ninyo para ho mabigyan namin ng pansin kung paano ho kami mag-i-improve, paano pa namin aalagaan ang iglesia. Particularly, mga kapatid, dito po sa pag-educate ng stewardship. Meron pa po akong isa-share mga kapatid para maging specific po tayo ha. Ito ho ay very striking sa akin kaya po ako yung love na love ko po itong ginagawa natin na ito. Personal ko po itong love na love. Sabi dito mga kapatid, a solemn responsibility rests upon ministers to keep before the churches the needs of the cause of God and to educate them to be liberal. Specific po yun. Alright? Next. When it is neglected and the churches fail to give for the necessities of others, not only does a work of the Lord suffer. Hindi lang yung gawain ng Diyos nagsasuffer. Sino pa? But the blessing that should come to believers withheld. Ayan. Kaya solemn responsibility, kaya pala nagdadahop, naghihirap ang mga kapatid, hindi naiintindihan ang ibig sabihin ng stewardship responsibility. Even the very poor should bring their offerings to God. Unexempted. They are to be sharers of the grace of Christ by denying self to help those whose need is more pressing than their own. Ano po itinuturo ni Sister White? Sinasabi niya, kahit mga poor, pwede rin maging selfish. Maaalis lang yung selfishness na yon pag natuto silang magbigay sa kahirapan nila. Sa pagtingin na mayroon pang higit na mga taong mas mahirap pa sa kanila. So, ibig sabihin mga kapatid, ang ipinupromote po dito ni Sister White ay wala talagang mabubuhay na mahirap. Yun lang po ang ibig sabihin niya dito. Pag tama ang edukasyon ng stewardship, totoo yung sinasabi ni King David, ako'y naging bata, ngayon matanda na. Wala akong nakitang tapat na anak ng Diyos na nagmamalimos. So, ibig sabihin mga kapatid, tamang pag-unawa lang sa pagtuturo ang unahin namin ng mga ministro at manggagawang pastor. Kaya hindi ko katwiran na sasabihin po ng iba na mga manggagawa namin na ako naman ang hilig ko lang ay youth. Ang hilig ko lang naman ay Sabbath school. Ako naman ay pang-evangelism lang. Nilineglect natin yung essential na gawain. Essential po lahat yon. Kaya wag po nating kaliligtaan, essential din ang building ng understanding ng stewardship. Importante po lahat yon. Kaya dito po sa isa pang quotation, last mga kapatid, the ministers should by precept and example teach the people to regard the tithe as sacred. Another one, we are to regard our stewardship as a sacred responsibility. Praise the Lord. Masisipag po ang ating mga pastor. Praise the Lord. Amen. Thank you so much, Pastor Jerry, sa inyong binahagi. Talagang isang gawain ng pastor, no? Or church officers. Pero talagang paunahin, pastor talaga, no? Yung i-train ang ating mga kapatid, i-educate,
tunay na maunawaan ang pagiging mabuting katiwala sa lalo na sa pagbabalik ng ikapo at pagbibigay ng mga handog. Amen. Ang yung katulad na pinasa mo kanina, Pastor Jerry, ay ang nakita ko doon ay tayo ay parang mumunting tubig na umaagos, no? Pagiging mabuting katiwala, hindi naman po yan sa ikaw ay mahirap o sa mayaman. Ito po ay patungkol sa katapatan, kung paano tayo naging tapat sa mga blessing ng Panginoon na binibigay sa atin. Para tayo ay isang tubig na umaagos na kalaunan dahil sa meron tayong sapat na source, no? Ay tayo, mayroong sapat na source, ang Panginoon. Ayan po. Ay yung isang tubig na maliit na umaagos sa kalaunan ay nagiging ilog. Ang ganon yung disenyo, yung desire, panukala sa atin ng Panginoon. Tayo ay sa ating pagiging tapat, naman tayo ay nag-umpisa sa maliit, ito ay palago ng palago, lumalaki ng lumalaki, hanggang sa tayo ay magiging ilog na talagang nagiging blessing sa mga tuyong lupa at sa lahat ng mapaparatingan nito. Ang blessing ng Panginoon galing sa Kanya, papunta sa atin, na tayo ay naging tapat patungo sa ating pamilya, patungo sa iglesia, patungo sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi ng ating Panginoon sa Kristo, kung tayo ay napagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mas pagkakatiwala pa sa ating mas malalaki pa. Kaya tayo nakakapagbigay, mga kapatid, dahil tayo ay pinagpala ng Diyos. Kaya kung sa mga mahihirap, barya lang na ibibigay, kasi nga yun yung natanggap niya, no? Iba-iba tayo ng style sa buhay. So kung ano yung natanggap natin sa Panginoon, yun yung ating ipagtapat sa Kanya, no? Bilang atin pong pagsamba sa Panginoon. Kasi hindi naman, alam ng Panginoon na wala tayong ibibigay kasi wala naman siyang binigay sa atin. Pero sa panahon na ang Diyos ay nagbibigay sa atin sa loob ng isang linggo, kaya mayroon po tayong pagbigay, no? Pambigay, support, yan. Sa banal na gawain ng ating Panginoon. Pastor Jerry, meron po kayo. Meron pong nagtatas ng kamay, Pastor. Ma'am Noemi. Sige po, ma'am. Ma'am Noemi, stabili. Asawa ko po yan. Nako, bigyan natin ng daan. Sige po, ma'am. Sandali. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun, pwede ako magbukas ng video. Pasensya na kayo sa background ko makalat. Okay, so good morning po sa inyong lahat. Hindi ko po kasi mapigilan na hindi magbahagi sa inyo, no? Bilang asawa ng inyong lingkod, si Pastor Jerry. Sa akin po, napakahalaga na yung role ng isang ministro na nagtuturo ng mga bagay na ito ng pagiging matapat. Una po, nakita ko po kung paano personally nakita ko po kung paano nag-evolve yung advocacy po ni Pastor Jerry sa pagtuturo ng bagay na ito. Kasi syempre po, lagi niya akong kasama, naririnig ko yung mga sermons niya, at naririnig ko din po yung mga question and answers, no, doon sa mga churches na pinupuntahan po namin. And nakita ko po kung paano to nag-evolve. Kung hindi po ako nagkakamali, meron siyang sermon, doon siya nagsimula na matagal na po yan, siguro mga way back 12 years o 15 years ago. Ang title po ay Akin, ng kanyang sermon. At ang highlight po ng sermon na yan ay yung si Satan, kiniklaim niya kung ano yung pag-aari niya. Ang tumatak talaga sa isip ko po doon ay yung prinsipyo, yung pag-aaral na walang pag-aari sa Satan kung hindi si Jesus Christ. At ang unang pag-aari niya, ang pinag-aagawan nilang dalawa ay yung puso natin. So, hindi ko po yan talaga makalimutan. Marami din pong pagkakataon, no, sa aming mag-asawa, lagi niya sinasabi sa akin, Mami, subukan kaya natin, ibibigay ko yung isang buwan ko na buong sweldo sa offering. So, ako talaga po personally, syempre bilang budget officer ng family, parang, kaya ba natin yon? Parang sa isip-isip ko, hindi naman ikaw ang nagbabudget, ako yung nagbabudget. Kaya ba natin yon?
ang hirap, parang sapat lang yung yung pera natin. So, nakita ko po yun nag-evolve yung pagtuturo niya. At sabi ko sa sarili ko habang tumatagal, kasi kami po, minsan tinatanong ko siya, bakit ang lakas ng loob mo na sabihin diretsuhan na kailangan 10% or more? Dati kasi po hindi niya binabanggit yung 10% or more doon sa mga way back na mga lecture niya. Pero dahil sa pagsaliksik, sa patuloy ng pag-aaral, talagang personal din po na napatunayan namin sa family namin yung blessing ng pagbibigay ng higit, no? Yung pagbibigay ng, sabi nga hindi natin outgive yung Panginoon kasi the more we give, the more din siyang magbabalik sa atin. Tapos may mga kapatid kaming nakikilala sa ating mga iba-iba na pong distrito na puntahan namin. May mga taong napaka mapagbigay tapos talaga sila, maunlad yung kanilang buhay. So sabi namin, ano kaya ang sekreto nila? So nakita po talaga namin yon. So ako po nakita ko yung personally yung kahalagahan ng pagtuturo, pagsishare ng isang ministro sa inyong mga pinaglilingkuran sa ating mga kapatid para ma-share din, maturuan sila, mag-guide at totoo po yun para hindi ma-withheld sa kanila yung pagkakataon na sila po ay ma-bless. Pangalawa po, last na to, yung pagtuturo sa family, yung pagtuturo sa mga anak natin na kayo po bilang mga ministro, mahalaga po na kayo po mismo ang magturo sa inyong mga anak kung paano yung magbigay ng tapat at maging masaganang pagbibigay. Alam niyo po, meron kaming karanasan dahil tinuturuan yung mga anak namin, meron po kaming 3 anak na panay lalaki. Yung aming isang anak, siguro dahil nga laging naririnig ang sermon at na-instill sa kanya yung sa tithes and offering, yung principle na ito. Alam niyo po mga kapatid, dahil na-adapt nung anak namin ito yung prinsipyo ng tithes and offering, nakakatawa lang na na alam niyo po ba, maski pag yung term namin na kupit, pati yung kupit niya, nilalagyan niya ng tithes and offering. Paano ko nalalaman? Example, Mami, ito yung tithes and offering ko. Oh, bakit ka may tithes and offering? Hindi naman kita binigyan ng pera ngayong linggo na to or ngayong huling araw na ito. Galing po yan doon sa sukli nyo na hindi ko ibinalik. So, parang pati yung kupit niya, merong tithes and offering. Kumbaga para sa kanya, gain yun. Pero alam niyo mga kapatid, ako talaga nakita ko na yung pagiging tapat, yung pagbibigay ng malaya, 10% and more, alam nyo, siya, nakakapagbago talaga siya ng pag-uugali, nakaka-promote siya ng Christian lives natin. Kasi talagang yung anak ko na ito ay talagang sa mga nakita ko sa kanya nung nagtatrabaho siya, siya ay generous. Yung kanyang pagbibigay sa amin, pagtulong niya sa maliit na bagay, sa kapatid niya. Pag may pera siya, kulang na lang ipamudmud niya yung pera niya, yung kanyang hangarin na makatulong. Sasabi niya, Mami, gusto ko makatulong sa ganito, kawawa yung ganito, gusto ko makatulungan. So, alam niyo po, talagang nakakapagpabago ng ugali yung pagiging yung pananampalataya, kasi alam niyo po, faith talaga po, tiwala sa Panginoon, pananampalataya sa Panginoon ang naituturo nung pagiging generous sa pagbigay. Sabi ko kay Daddy, kay Pastor Jerry, nahiya akong i-share, pero ang challenge kasi po doon sa pagbibigay ng 10% and more, yung pag malaki na yung natanggap nyo, matanggap natin. May isang pagkakataon na matagal namin pinag-ipunan, hindi po ako nagkakamali, 20 years. At nung nag-mature yung aming pinag-ipunan na to ng malaking halaga, malaking halaga din po ang pinag-uusapan na 10% na tithes and 10% na offering. Pero alam niyo mga kapatid, pagka yung puso nyo ay nandoon na yung pananampalataya, yung masaya ka, excited ka makatanggap ng blessing kasi excited ka magbigay ng tithes, excited ka magbigay ng offering, hindi na pinag-uusapan yung laki ng halaga.
Kasi magiging masaya po tayo sa pagbibigay. Ngayon po, personally, ang commitment ko po ay 10% and more, no? Nasa more than 15% po ang aking offering. Of course, yung type na 10%. At nakita ko rin po talaga na kahit ang halaga nito ay parang malaki, hindi, ano po siya, hindi mo siya, talagang it's about joy and happiness. Excited na, minsan ina-advance ko na yung offering ko. Excited ako na matanggap ko yung sweldo ko kasi excited akong magbigay ng aking offering. So maraming salamat po at salamat din doon sa time na binigay niyo po. Thank you po. Thank you so much, Ma'am Noemi. Nakaka-inspire. Sige po, Pastor Nelson. So, Danji, bigyan natin ng panahon itong pagbabasa natin sa reflection, ano? Ang dami nila sa chat box natin. So, basahin ko na lang, Pastor Danji, ano? Sabi ni Miriam Spirito na pinaward ni Brother Edmond, the more you give, the more blessing will come to us. Sabi ni Ranel Pepito, ang ating pagbabalik ng mga ikapu at handog ay nagpapahayag kung anong uri tayong mananambahan sa Diyos. Yan po kanya sabi. Si Carolina Susi, if we are faithful to God, we should give our tithes and COP so that we can help the work of God everywhere and anywhere and everywhere. Yun ang sabi niya, we should be happy in giving and sharing our blessing to our fellow men. So yan po mga kapatid, marami pa po yan. Nasaan na iba? So sabi po ni Pastor Nelvin, ibig sabihin, hindi lang display sa atin ang pagiging pastor o matawag ka na head elder na hindi ka nagtatapat sa Diyos. Ang leader ay halimbawa at susundan ng mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, huwag po kayong tatayo sa pulpito kapag kayo po ay wala pong dalang sobre. Yan po ay pagbibigay halimbawa mga kapatid. Ako'y mga pastor. Ulitin mo yan, di natin niya kasi mga kapatid, nasasabi po ni Pastor Pastor Nelson, kasi nakarating na po sa amin yan maraming beses na sa mga churches. Ipinararating po ng mga local church leaders at ng ibang mga kaanib na nakaka-observe na ang ating mga pulpito ay nandoon na mga participants, naka-highlight pa naman. Pag umikot na ho yung mga deacons ay mismong yung mga nasa harap ang hindi nakikitang naghuhulog ng sobre. So for the sake of example mga kapatid, kung hindi man po kayo converted pa ng lubusan sa ating itong ginagawa, for the sake of example, please bring an envelope in the pulpit. All of us, lahat po tayo natatayo sa pulpito, nakagayak man kayo o hindi, for the sake of giving example, mga kapatid, magdala po tayo ng sobre sa pulpito para ho tayo ay para maka-encourage tayo ng faithfulness in terms of worship through giving. Salamat po. Sige, tuloy natin. Itutuloy ko yung pagbabasa. Nakikita ko rin naman. Tuloy mo na. Sige. Ayan, ito ay pinorward din Sir Edmond. From Norberto Villano Jr. Sabi dito, ang nakakalungkot minsan sa ating iglesia, ang ministro at church officers pa ang oppose sa pabalita ng tithing and offering. Naku po, huwag naman sana. Malungkot talaga. Tandaan natin ito. Ito ay mahirap na sermon, ang self-denial at umamin na selfish. Okay, ito ay babala lamang sa atin mga kapatid. Huwag namang mangyari sa marami at dito ay mapigilan. Kay Ma'am Imelda Diego, happy God first morning everyone. Amen, Pastor Jerry. Sa pagbabalik ng ating ikapo at handog ng COP ay dapat po ituro po natin sa mga bagong mga kapatiran. Dapat po tayo mismong may mga tungkulin ang maging pangunahin, mauna sa mga gawain ng ating Panginoong Jesus, ang manatiling nakakonekta, magtiwala, panghawakan,
Nasa na? Panghawakan, manalangin sa araw-araw na buhay, tayo po ay maging tapat at maging mabuting katiwala ng Panginoon. Ang pagbabalik ng ikapo ito ay para sa Panginoon. Ang sa handog ito ay pag-ibig natin sa Kaniya na tayo'y lumago sa ating pananampalataya. Ang kabutihan ng Panginoon ay wagas at di nagmamaliw sa bawat isa sa atin. God bless us all. Kay Brother Norberto Belano Jr., let us go back and check the church records. As of now, almost half pa ng church members ay hindi pa regular at systematic giver. There are two department and church na oppose si Satanas na mag-educate ang mga kapatid. Ang stewardship department at publishing department, ano pa? Pansinin nyo, kapag pinupromote ito regularly, karamihan sa mga kapatid, pansinin ninyo kapag pinopromote ito regularly, karamihan sa mga kapatid ay ayaw pakinggan. Ay, so nakakalungkot po, no? So ito pa, from Arturo Cagayan, from Adventist Mission sa LPN page. Okay. Sabi dito, Happy God First Morning po. Ngayon po, text na lang. Hindi na masyadong uso ang dalaw. Oo nga naman. Okay. Ganyan, text na lang. Salamat po sa reminders sa mga kapatid, Brother Arturo Cagayan. Yan, ito po ay reminder sa atin pong mga kapwa kong mga pastor. Gayakan, Pastor, gayakan ha. Yes. Mapagalitan tayo. Salamat, ang purihin ng Panginoon. And then ito kay Maria Lorna de Dios. Ang sabi ko, Happy God First Morning po. Tama po ba na tungkulin din ng mga deacon at elders na paalalahanan ang members na hindi tapat sa pagbabalik at pagbibigay ng tithes and offerings? Ito po ay katanungan, Pastor Jerry and Pastor Nelson. Tama daw po ba na ang deacons at elders na magpaalala sa mga members na hindi? Tama po yan. Yes, tama po. Tama po yan, pero may ingat po kayo mga kapatid. Yes, ingat. Maingat po sa bahaging ito. Kung i-check niyo po muna ang inyong sarili, mga kapatid, bago natin gawin yung pagpapaalala. At i-double check. So, yung record kasi ang nakakaalam lang ay ang treasurer. So, double check po natin mga kapatid. Kung meron kayong kapatid, kung gusto niyo paalalahanan, yung salita ni Jesus, tuwing lumalabas ang bawat salita ay may pag-ibig. So, Pastor, pwede ko mag-share din sa tanong na to? Sige po. Okay. So tama po ba na tungkulin din ng deacon at elders ang paalalahanan ng mga members na hindi tapat sa pagbabalik? Actually, ang nakakaalam na niyan, walang iba kundi ang Panginoon, kung tapat yung members o elders at saka yung treasurer. Kahit yung treasurer, hindi nga niya alam kung tapat yan o hindi. Pero nakikita niya records, Pero tungkulin nila, kahit hindi mo paalalahanan yan by words, mapapaalalahanan natin sila by example, mga kapatid, Maging tayo man ay member or tayo ay leader, kahit hindi natin by words na palalahanan sila, kung maging isang magandang halimbawa tayo bilang pagtatapat, mga kapatid, at pag-testimony, makakapagturo tayo. Kaya hindi natin sila masasaktan na, di ka nagtatights, hindi ka nag-o-offer, kasi hindi natin alam yun, ang Panginoon nakakaalam na, di ba? Yun lamang po. Maraming salamat, Sir Melvin, Pastor Danji, saglit. Po, Pastor Jerry. Sensitive po yan. Tanong na yan. Hindi Yes. basta natin ginagawa yung paalaala. Pag-aralan yung mabuti ang pag-approach, mga kapatid. Baka sa halip nating makumbinse, tayo po ay maka-discourage, Nasabi na po ng ating stewardship director, you do it lovingly with a divine concern. Pero yung papaano ito natin gagawin, mga kapatid, ay pag-ingatan yung mabuti. Huwag po ninyong gagawin yan sa publiko na tutukuyin ang mga taong iyan. Pinaka-safe po niyan, makipagkaibigan po muna kayo. Amen. Dumalaw, magkwentuhan kayo ng magagandang mga bagay na nakaka-inspire, tapos hayaan niyo po siya ang
mag-confess ng Amen. kanyang Amen. benefit na napakinabang. Wag ho niyong kukumprontahin na baka mapahiya yung kapatid. Ay hindi ho natin mahihikayat ang sino man na napahiya na. No? So, ingat po mga kapatid ha. Magmahalan tayo sa church. Magmahalan. Amen. Yes, Pastor Jerry, maraming salamat sa paalaala at isang the best at powerful way na reminders o paalaala sa ating mga kapwa mananampalataya ay yung pagpapakita natin ng good example. Yeah. Di pa tayo nagsasalita ay nare-remind na po sila. Okay, hindi ko may papangako kung ito ay mababasa pa natin lahat. At time check po tayo, 5:20. Pastor Jerry. Capture. Tayo, pagpapabukas na natin itong ibang. Hindi. Paki-capture na lang po, paki-capture at please, sino ba? Nandiyan po ba si Brother Edmond, yung ating expert? Si Brother Med. Screenshot na lang din sa araw po ng bukas ay tutuloy po natin ang pagbabasa. Prioritize natin ito bukas, Pastor, na basahin natin isa-isa bago tayo mag-reflection. Yes. Mabalikan natin lahat at napakasarap nitong pinag-uusapan natin. Alam niyo mga kapatid, bago tayo tumungo sa ating God First Morning video, ay gusto ko po itong sabihin sa inyo at sana mauulit ko pa itong sabihin. Excited po ako mga kapatid. Excited ako na makita na maunlad ang buhay ninyong lahat. Amen. Yan ho ay, kung ako po excited, mas gusto ng Panginoon na makita ang buhay nating lahat ay maayos. Jeremiah 29 verse 11. Alam ng Panginoon na magandang plano sa ating lahat. Plans to give you a hope and a future, a prosperous life. Pinangako ng Panginoon sa Haggai 2, mga kapatid, liligligin ko ang langit at lupa upang kayo ay daluyan ng pagpapala. Huwag lang po tayong maging madamot. Padaanin lang po natin, hayaan po nating padaanin sa atin ng Diyos ang magagandang prinsipyong ito. Gamutin niya ang lahat ng selfishness and covetousness. Walang maghihirap na member ng ating churches sa CLPN. Mga kapatid, lahat tayo magkakaroon ng bahagi, buhatin ang umuunlad na misyon ng Panginoon sa Central Luzon Province's mission. Excited po ako na makita ang buhay ninyong lahat ay umuunlad kung i-apply natin ang mga instruction at mga banal na habilin ng Panginoon at ng Spirit of Prophecy. God bless us all, mga kapatid. Pastor Jerry. Pastor. Yeah. So, sa susunod magkakaroon tayo ng COP celebration. Kuwan lang yun, puro kwentuhan lang, puro testimony lang. Ayusin natin yan. Maganda yan. Napakaganda yan. Kasi dito, Pastor, bumabaha ang ating testimony. At kung mga patutuo ng mga kapatid, siguro makita-kita tayo isang araw. Ang gagawin lang natin sa maghapon ay hindi puro testimony lang sa katapatan. Walang lecture, puro testimony lang. Yes. Amen. Yung po maganda po yan. Kulang yung ating oras eh. Pastor Benji. Yes po. Salamat po. Maganda po mga plano yan. Praise the Lord. To be fair naman doon sa naghanda na ng ating speaker. Sino ba speaker natin yan? Baka maubusan ng oras eh. Oo nga po. Okay, ang ating pong speaker ay si Brother Johnny Pilla. Oh, si Brother Johnny. Yeah, TKI Church, head elder po ng TKI Church. Ito ay recorded din, Pastor, nasa 12 minutes lang din po yata. Okay, kala ko si Brother Sammy magsasalita rin eh. Brother Sammy, bukas magpakita ko ulit ng video mong ganyan kapogi para magsalita ka bukas ha. Pastor, konti lang sana. Meron lang ako observation. Okay, mga 1 minuto lang. Sige po. Matagal na kasi issue na pinag-uusapan natin itong katapatan. Actually, tama ang sabi, narinig natin sa ating Stewardship Director na hindi perang issue kundi yung pagiging tapat natin sa Panginoon. At lahat yan ay will follow na lamang. Sa isang talata po ng Hebreo, chapter 12, verse 14, sinasabi doon na sundin natin yung kapayapaan at kabanalan. Kung wala ito, hindi natin makikita ang Panginoon. So talagang dapat maging tapat tayo. Lahat yan susunod na lang eh. Ang aking po sanang suggestion, sa mga doktrina sana natin, sa mga Bible study, ilagay na po natin ito. Medyo tutukan na po natin to para hindi na tayo masyadong nahihirapan. At saka ang observation ko, Pastor, ganito eh.
Meron po akong tauhan na Iglesia ni Cristo. Tinitingnan ko lang bakit ang bilis nilang dumami. Tayo, ang issue sa atin, nagtataka lang ako kapag magkakaroon ng crusade o kaya Bible study, magkakaroon tayo ng effort sa church, parang napaka-big deal. Kinakailangan gawin ito, ganyan-ganyan. Napansin ko po doon sa aking tauhan na Iglesia ni Cristo, bakit laging pag nasa meeting ka, nasa loob ka ng kapilya? Sir, sabi niya kasi alam nyo, yung ministro namin, laging nandito sa kapilya namin, dala ng mga binabible studyhan. Kaya 500 daan po ang kanila nabibinyagan monthly. Kasi nandun sila nakafocus sa activity na yon. Pero tayo, anong focus natin ngayon? Parang medyo nakukul. Kaya nagpapasalamat ako kay Pastor Jerry na unti-unti tayong dinadala sa ganitong pagbabalik ng katapatan para susunod yung mga kabanalang activities natin. Maraming salamat, Pastor. Amen. Salamat po, Sir Simeon. Parang nakukulangan lang po talaga ako sa mga activities. Maghintay po kayo. Be patient and let us pray continually and love our members. Mabilis na rin tayong dumadami. Worldwide nga lang. Worldwide. Thank you, Pastor. Praise the Lord. One of the important truths about offerings indicated by the Bible is that God doesn't pay much attention to the amounts that we give, whether they be small or big. Instead, He values the proportion that we regularly give from what we receive from Him. By the way, have you already chosen a proportion or percentage of your income or increase to regularly return to God as your promise offering? That percentage should challenge us, leading us to learn to sacrifice like Jesus and to live by faith. Maybe this is the time to pause and ask yourself, have I ever made a real sacrifice for God's cause at some point in my life? We love Him because He first loved us. Addressing this theme, Ellen White wrote, "How great was the gift of God to man! With a liberality that can never be exceeded He gave, that He might save the rebellious sons of men. The man who truly loves God will not offer to Him lip service merely. He will bring to the treasury His gifts and offerings, that laborers may be sent forth to sow the precious seed." After many years of hard work and struggles in India, Scottish missionary Alexander Duff returned to his homeland to finish his life there. During a meeting, he preached and appealed to his fellow citizens to step forward for the continuation of the work. As no one responded, he insisted with such passion that he passed out on the pulpit. As a doctor checked his vital signs and asked him to calm down, Alexander Duff suddenly opened his eyes and said, "I must get back to the pulpit. I need to continue that call." He returned to the pulpit and continued the call. "Does Scotland no longer have children to respond to India's call?" he asked. After waiting a while in silence with no one answering, he finally said, "If Scotland has no young men to send to India, I will go again myself, so that the people there will know that at least one Scotsman still cares about them." When he left the pulpit, the silence was broken by a crowd of young people who volunteered, "I'm going. Me too. Me too." Alexander's dedication to God's work was motivated by his understanding of Jesus' sacrifice made for him on the cross. His testimony inspires us to offer our best for God's cause and to return tithes and a generous, challenging proportion of our income as promise offerings. May we put our desires last and God first. Amen. Amen. Mga kapatid, atin pong ibigay ang pagkakataon kay Brother Johnny Pilia. Magandang umaga po sa ating lahat, especially po sa pamunuan po ng Central Luzon Provinces Mission, na kung saan ay pinamamahalan po ng ating mahal na Pangulo, si Pastor Stabilio. Ano po ang kanyang mga kasama ng mga direktor, hindi ko na po babanggitin. Maraming pong salamat sa inyo, Pastor. At pinasasalamatan ko ang lahat ng kapakinig sa umagang ito. At ganito po sa aming mahal na pastor ng aming distrito, Pastor Dan J. Cayetano.
Sa umagang ito, tayo po ay kakain ng spiritual na pagkain, walang iba ang devotional, na pinamagatan pong, may pamagat pong instructing new converts. Sa Tagalog po ay tagubilin po ng mga bagong hikayat sa pananampalataya. Bakit mahalaga ang may diin ng isang pastor sa kanilang mga bagong hikayat ng mga mananampalataya ang tagubilin o kautusan ng ating Panginoon? Kailangan, while na sila po ay nasa kanilang pinapangalagaan ng mga bagong hikayat ng mga kapatid, ay kailangan nilang maidiin ang tagubilin kautusan ng Panginoon na kailangan matapos, hindi po dapat iwanan. Kasi kapag ang isang ministro, isang pastor na kanyang ginibap ang kanyang gawain sa bukirin ng ating Panginoon at hindi niya napadala ang diin ng mensahe ng kautusan at tagubilin ng Panginoon, ito ay magre-resulta ng hindi kaaya-aya po sa mga susunod pang mga ngaral ng ating Panginoon. Walang iba ang mga kapastoran ng ating denominasyon. So, kailangan po sa bawat mga ngaral, sa mga nauna, dapat maidiin ang kahalagahan, ang instruksyon, tagubilin at kautusan ng Panginoon patungkol po sa gawain na kung saan ay sa pamamagitan po ng ikapo. So, dahil po sa ang nagpapasulong po, ang nagpapalago po, nagpapatuloy ng gawain ng ating Panginoon, walang iba ang tagubilin ng Diyos, yung pong pagtustos sa gawain ng ating Panginoon. Na dapat ito po ay maitanim ng malalim sa puso at isipan ng ating mga kapatid na napakahalaga pala ng isang bagay na dapat suportahan ng mga kapatid na bagong hikayat, ang pagsuporta, pagtustos sa ating gawain ng ating Panginoon. At ito ay dapat maidiin dahil pag hindi po ito na idiin po sa mga kapatid at sa mga susunod pang mga pastor na madidistino po sa kanilang mga gawain sa bukirin, ito ay magre-resulta po ng disappointment, discouragement, at the same time po ng conflict. Dahil po, pwedeng sabihin ng mga bagong hikayat, hindi po namin alam yan. Dahil yung nauna pong ministro po o pastor na destino po sa amin ay hindi po naituro yan. So magkakaroon po ng problema sa samahan po ng mga bagong hikayat at sa mga kapastoran, especially magkakaroon po ng conflict. Kaya kailangan po napakamahalaga po sa mga pastor ng ating iglesia, kailangan po wag iwanan ang kanilang gawain. Bagkus, ito po ay kanilang maidiin na mainam at may paliwanag sa buong kapatiran, especially sa mga bagong hikayat na kung ano ang kahalagahan po na dapat nilang suportahan, mahalin at tustusan ang paglakad po ng gawain ng Panginoon. Sabi nga po, hindi kinakailangan nating makapaghikayat tayo ng 6 na po. Okay na po makapaghikayat tayo ng 10 o 6 na hikayat ng mga bagong kapatiran. Ito naman po ay sa puso't isipan nila, sumusuporta, hindi tumatalikod sa kanilang responsibilidad. Bagkus, sila po ay tahasang sumusuporta at nangangako na kanilang tutuparin ang kanilang naibigay na tagubilin kautusan ng ating Panginoon. Sapagkat ito ay napakahalaga. Ito po kasi ang magpapasulong ng ating gawain habang tayo naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. At ganoon din po sa ikalawang bahagi po ng ating devotional sa umagang ito ay patungkol po sa na kung saan po ay kailangan po na ang bahagi ng gawain ng ministro ay magturo na dapat tumatanggap ng katotohanan sa pagsisikap dalhin ang ikapo
meron pong instruction po tagubilin kung saan po, doon po sa mga bagong hikayat, saan pong specific na itinuturo ng ating Panginoon na dalhin po ang handog at ikapo, walang iba doon po sa kamalig. Na kung saan mayroon pong kasiguraduhan na dito po ay sa kamalig na to, sa storehouse, ay doon po dadalhin ang ating mga handog at ikapo. Ito po ay maingatan ng lubos dahil po ito ay napakahalaga. Dahil ang sumusuportang mga kapatid, especially yung mga bagong hikayat sa gawain ng Panginoon, ito po kasi ang magpapatuloy na panggastos, pantustos na kung paano susulong ang ating iglesia. Alam naman natin po, sa pangkalahatan, nalalaman po natin ang isang organisasyon ng ating Panginoon, denomination, hindi po susulong lalago kung wala pong without support ng ating mga kapatid. Kaya napakalaga dahil po sa ating iglesia, denomination, meron pong tayong pinakakain na mga manggagawa, walang iba mga pastor. Siyempre, of course, wala po silang magiging, yun po ang ating sinusupport na, may pamilya po sila, may transportasyon po sila, lahat. At sa iglesia po, meron tayong pinagagawa mga iba't ibang iglesia na kung saan nakikita natin napakaganda po. Doon po kinukuha yan po sa mga sinusuporta ng mga bagong hikayat, sumusuporta po ng handog at mga ikapo. At ganoon din po yung ating mga ventilador, hindi pa po, napakaganda po ay mga air condition. Ang lahat ng po yan, dito po natin kinukuha, gastusin natin sa pamagitan po ng paglalagay po ng mga kapatid, ng mga bagong hikayat na sumusuporta po sa paghahandog at pagbibigay ng gapo na pagbibili ng ating Panginoon. At ganoon din po sa ikatlong bahagi natin, mga nakikinig sa gabing ito. Ito po ay may kinalaman na kailangan po na dapat ding itaguyod ng mga bagong ministro ang kahalagahan po na kailangan ipatanggap sa iba pang mga, yung iba pang mga pasanin na kung saan ang may kaugnayan sa gawain ng ating Panginoon. Na kung saan dapat po, wala ditong exempted po, maging sino pa man po, ikaw man po ay leaders, pastor ka man, ano mo man yung estado sa kalagayan sa gawain ng ating Panginoon, wala pong exempted po. Ang lahat ay dapat magkaroon po ng pagmamalasakit. At dapat din turuan ng mga tao na bawat departamento ay pahalagan po. Sa ating denominasyon, marami po tayong mga iba't ibang mga sangay ng mga departamento na kung saan iba't iba, subalit nagkakaisa sa isang gawain. Kung saan ang ibig sabihin nito, iba't ibang ahensya, iba't ibang departamento, pero nagkakaisa, nagiging united as one para sa kasusulong ng ating gawain ng ating Panginoon. Sabi nga sa Efeso 4:11-12, at sila'y pinagkalooban na maging mga propeta, ang iba naman ay mga apostol, ang iba naman mga ebangelista, ang iba ay pastor at mga guro, sa kasusulong ng gawain paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So, iba-iba po ng departamento, iba-iba po ng kaisipan, iba-iba po ng talento, iba-iba po ng gawain. Subalit, ito nagiging united is one, nagkakaisa at de finale, nagkakaroon ng magandang resulta, nagiging matagumpay ang gawain ng iglesia. At ganoon din po na dapat maidiin. Noong unang panahon po, sa panahon ng ating mga apostol ng ating Panginoon, sila Pedro, sila Lucas, sila Mateo, kung yung titignan po sa gawa, sila po ay walang kaalaman, subalit binigyan po sila ng karunungan ng Panginoon. At nagtagumpay po sila. At lahat po ng nahikayat nila, ipinadama nila yung kahalagahan ng tagubilin at ng kautosan ng Diyos na kailangan doon po sa mga nakakaangat, kung po pwede ay magbigay ng suporta sa gawain ng pamamagitan ng ikapo. At kung yung mababasa po sa gawa po, lahat po ng mga na-convert na bagong hikayat nila Pedro, nila Pablo, nila Lucas, si Mateo, ay kusang loob po. Na ibinenta nila ang kanilang mga pag-aari
at alamang kayamanan ay kanilang ibinigay sa gawain ng Panginoon. Opo, kung babasahin niyo po yung mga gawa, wala pong itinira para lamang po magtagumpay ay kasusulong at magkaroon po ng katagumpayan ang gawain ng Panginoon, at yun po ay nagkaroon po ng katiyan, naging matagumpay sa panahon po ng apostol ng ating Panginoon sa mga alagad ng Panginoon. Ganun din po sa atin ngayon. Kung i-apply po natin sarili, meron po tayong mga obligasyon sa ating Panginoon, at yan po ay instruksyon at utos ng ating Panginoon, hindi po ng denominasyon. Bilang isang tayo ay mananampalataya, mga bagong hikayat, tayo po yung susuporta sa gawain ng ating Panginoon, anuman ang ating kinakamtan, anuman ang ating pag-ari, tinatangkilik, sapagkat ang lahat naman ito, hindi naman sa atin ipinagkatiwala. Pero kung tayo ay magiging matapat, susuporta at magbibigay sa gawain ng Panginoon, susulong ang gawain ng Panginoon, lalo pa tayo pagpapalain ng ating makapangyarihang Diyos, at ito ang kanyang pangako. Kaya nga po, sa gabing umagang ito, sa tulong ng ating Panginoon, bilang mga manggagawa, mga bagong hikayat, mga kapatiran na sumusuporta, ay dapat tayong maging matapat sa ating paglilingkod sa Panginoon para sa ikasusulong at pagtatagumpay ng gawain ng Panginoon. At kung magkagayon, nakahanda ang ating Panginoon sa kanyang pagdating, magmanawa tayo ng buhay ng walang hanggan, walang iba ang kaligtasan. Thank you very much for your listening, and God bless us all. Okay, thank you so much, Brother Johnny from Tikay Church. Ngayon po, tayo ay tutungo sa ating united prayer, at ayon po sa ating nakagawian, ay tayo po ay nagkakaroon muna ng silent prayer, mga ilang minuto, at mananalangin ng ating Pangulo or Amen mga kapatid. Kamusta po kayo? Napakaganda ng talakayan, umuusok doon sa Zoom, napakaraming mga chat na hindi natapos, in-screenshot na lang at bukas talaga. Pati yung kay Ate Rebe hindi na nabasa. Malalim pa, Ate Rebe, malalim pa yung chat mo na Fernando, nandun po yun. Pero tunay na may mga araw na talagang hindi maubos yung mga comments, mga tanong, mga reflections, mga kanya-kanya, mga kanya-kanya mga kaisipan na yan, ganyan, So, ganun pa man ay ang mahalaga natututo. Pag maraming tanong, maraming comments, maraming natututo at maraming willing matuto. Tama po ba? Di ba? Kaya tayo, gusto ko sana doon, mag-reflect. Hindi na ako nakabigay ng oras, So, sa topic na yun, napakaganda. Patungkol yun sa mga pastor at sa mga church leaders, mga leaders ng church, na dapat ay tungkulin natin at naturuan yung mga kapatiran. Hindi naman personal na isa-isa yun, pero pwede rin nakasulat nga doon sa lesson, personal mong kausapin. Pero mag-iingat, delikado kasi yan, mag-iingat. Pero nakita ko sana pinakamaganda rin na paraan ng pagtuturo ng mga leaders sa mga iglesia, sa mga members, is be an example. Napahagingan ko na yun, hindi ko na tinapos kasi nagmamadali sila, madaming mga babasahin. So, bilang mga leaders ng iglesia, dapat tayo ay number 1 na natututunan nating stewardship, Hindi pera, hindi ko pa sinasabi yung pera na COP, Kasi yung COP tutuloy yan, Yan ang bunga. Kapag naunawaan natin yung stewardship, na kung saan kinikilala natin na ang Panginoon ang may-ari ng lahat dito sa ating buhay, at siya ay tinatanggap natin na ating Panginoon ng ating buong buhay. Yan po yung stewardship. Kapag tinanggap natin yan, mga kapatid, dapat tayo ay maging tapat sa Kanya. Dapat tayo ay susunod sa Kanyang mga payo. Dapat tayo maging active sa church. Kasi tinanggap natin siya yung Panginoon ng ating buhay. Bakit hindi tayo maging active, di ba? Yan, tuloy-tuloy na yan kapag nalaman natin yung stewardship. At then, makikita sa buhay mo yan. Kung sinasabi mo, iniibig mo ang Panginoon, wala, madamot ka sa offering. Hindi totoo yun, mga kapatid. Wala kang tiwala sa Kanya, ganun. So, ganun. Yan ang magandang reflection ko sana, kaya lang ay hindi ubusan ng oras.
Anyway, dito may tanong si Ate Rebe, sinabi si Ate Rebe, ang Panginoon na hindi pinababayaan ng mga taong mapagbigay at tapat sa tithe and offering. 100% true, Ate Rebe. Wala akong nakita na tapat mag-ikapo at mga handog. Meron dito kapatiran sa Gapan, hindi sila mayaman. Hindi halata na kumikita pala sila ng ganun kalaki kahit sila hindi nila alam. Nalaman lamang nila nung nagbabalik na sila ng tithes and offering nung na-compute nila pagdating na isang buwan ba, yung 4 na sabat, ganun pala kalaki yung naging kita natin. Hindi nila alam, nag-share sila sa akin. Anyway, hindi ko na sabihin ko sino sila, hindi mo na-expect na sila yung nasa top givers, pinakatapat sa Panginoon pagdating sa pananalapi, hindi sila yung number 1, pero at sa top 5 sila, top 5. Hindi ko sabihin sa inyo kasi number 1. Pero kilala nyo. So yan, God first morning po mga kapatid, sabi ni Sister Marites Coramig, si Sister Tess, ingat po tayo lahat, tulungan nawa tayo ng Panginoon maging tapat. Yan, pasama ulit sa panalangin ng assessment. Yes po, nakalista yan sa akin, Brother Jake, at ikaw ay makakapasa sa yung assessment, tandaan natin. Sabi nga wag ka matakot sa assessment, sa exam. At wag mo asahan papasa ka. Asahan mo hindi, para hindi ka masurpresa, Pero pag nakapasa ka, praise the Lord, purihin ang Panginoon, tuwan-tuwa ka niyan. Pero kung hindi ka masasakta kung hindi ka papasa, pero mas may kalooban ng Panginoon, mas maganda na. Pero I know, makakapasa ka, makakapasa ka, maganda yung iyong saloobin, at sabi na Trevi, tuloy ko pala, at hindi nakakahiyang mag-promote ng katapatan kung ito ay nakikita. Ayan kung ito ay nakikita sa ating buhay. Yan ang nga sinasabi ko, Hindi talaga nakakaya. Yung mga malalakas ang loob na mag-share, sigurado na tapat yan, Tapat. Yan, sabi ko nga yung kaya mga speaker sa CLPM na mga hindi pastor, mga elders lang. Anyway, kahit lahat sila, mga sa GFM na naging speaker, sila kaya tapat na. Sana, Sana. Natatanong ko lang, hindi ako nagdududa. Natatanong ko lang. Kasi masasabi ko sa aking buhay, ako mismo, tapat, Siguradong tapat. Hindi ko dadayain ng Panginoon. Lalong hindi ko dadayain sarili ko, So, ganun na po. So, mahirap. Kita nyo, halimbawa, kayo nakaupo kayo, hindi kayo treasure. Si treasure, alam yun kung nagtatights ba o nag-o-offer yung kapatid. Pero kayo, regular na nagtuturo ng ganun yung kapatid. Tuturo na tungkol sa stewardship, tapos hindi mag-isip kayo, ito ba nag-COP o hindi, di ba? Nabanggit ko lang, kaya masakit, bilang church leader, natatayo ka, tapos ikaw pala mismo hindi sumusunod, di ba? Parang hindi batas, sa Panginoon, nakakaya sa Panginoon pag ganun. So, tayo manalangin mga kapatid, 5:47, tapusin natin ang panalangin natin bago mag alas 6. 3 minutes time, 3 minutes, 30 seconds, bigyan ko kayo ng pagkakataon sa commitment, silent prayer, sa commitment cards, mga pangalan. At itutuloy po natin, tuloy ko po sa panalangin. Let's pray po mga kapatid. Let's pray mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli patuloy ang aming pasasalamat po sa inyo sa umaga na ito, na muli nyo kaming pinalalahanan sa kahalagahan ng edukasyon, kahalaman, para sa pagiging tapat na katiwala. Alam namin na kami mga pagkukulang sa inyo, kami mga leaders, maraming nagdaan ng mga panahon na ito hindi namin napagtuunan ng pansin. Kaya naman ang mga kapatiran, maging ang mga ibang mga leaders, ay hindi ito nalaman. Ngunit kami, dakilang Diyos, ay willing kaming sumunod, willing kaming magturo sa kanila. Gawin mo po kaming halimbawa sa aming iglesia. Linisin niyo po ang aming mga puso bilang mga leaders ng iglesia.
na kami ay unang maging tapat po sa inyo upang sa aming pagtayo, pag-testimony, pag-share ay may isa kaming mga halimbawa kung paano magtapat na maipakita namin ang iyong kabutihan sa aming mga kapatiran, para sa mga kapatiran na may mga pagdududa, na may mga makasariling puso na hindi nagtatapat sa inyo, ay mabago ang kanilang puso sa pamamagitan ng inyong paggabay sa amin bilang isang mga living testimony para sa kanila. Tunay na ang umaga na ito ay nagbubukas ng maraming kaisipan, at nawa kapag panahon ay marami nang nagiging nakatuto nito, mas madali na ang education, makapag-focus naman kami sa aming pangaral o dakilan Diyos, sapagkat ito ay napakahalaga din sa aming buhay. Marami rin sa kanilang naghihintay ng katotohanan. Salamat sa mga oras at panahon sa umaga na ginigising nyo kami ng tamang oras upang kami matuto at makinig. Salamat sa inyong pag-ibig, di nyo po kami pinababayaan. Sa pagpapatuloy naming panalangin, ang aming panalangin ay patuloy para sa mga may karamdaman. Una si Brother Alex Gaviria na patuloy na nagpapalakas, nagpapagaling. Tatay Divino Alabanza, ang mama ni Pastor, ang parents ni Ma'am Karin. Gayon din palakasin sa kanilang araw-araw na pamumuhay, ang kanilang karamdaman na hipuin, ang inyong pagaling na kamay. Ipagkaloob sa kanilang mga pangailangan o dakilan Diyos. Gayon din naman ang iba pang may mga prayer request, ang aming mga kapatiran na kasama namin dito ngayon. Meron kami mga pangalan na ibinulong po sa inyo. Aming mga commitment cards, nais namin ng mga pangalan na ito ay makasama namin sa pagsamba, pagtatapat, paghahanda, at pagsalubong sa inyong nalalapit na pagbabalik. Kailangan din namin ang sambahayan na Revi Padilla kasama ng kanyang buong San Leonardo Church, kasama ng kanyang mga anak, mga apo, mga manugang. Gusto niya makasama rin ang mga ito sa kanyang pagsamba at paghahanda. Nawa ang Holy Spirit ay tumulong sa kanilang mga puso na makita nilang katotohanan. Gayon din ang sambahayan ni Ate Milen Masiklat, kasama ng recovery and healing ni Sister Angie Pineda at yung kanyang anak na maliit na may lagnat ay hipuin din po ng pagpagaling na kamay. Dalangin din po namin ang buong sambahayan ni Ate Wilma Fernandez, kasama na yung comfort sa family na Christian Artahe. Gayon din ang prayer request niya para kay Makmak Candelaria na nakaksidente sa motor na hanggang kahapon na hindi pa nagigising. Nawa patuloy na bigyan ng batang ito ng pag-asa, bigyan siya ng karugtong ng kanyang buhay na maitama niya ang kanyang mga pagkakamali. Gayon din ang kanyang pamilya, alisin ang pangamba sa kanilang mga puso at ipagkaloob din sa kanilang mga pinansyal na pangailangan sa ospital. Dalangin din po namin ang pamilya, sambahayan ni Brother J. Cruz kasama na yung mama niya. Kaya din ang kanyang prayer request sa test assessment ngayong araw na ito ay alam namin na kung ito ay para sa kanya, ito ay pagkakaloob niya po, at kung hindi man, bigyan niya po siya ng mas maganda o dakilan Diyos. Huwag niya po siya hayaan maging malungkot kung ano man ang mga magiging resulta ng assessment na ito. Bagkus magkaroon siya ng puno ng pagtitiwala, pagtatapat po sa inyo, sapagkat kayo ay tunay na makapangyarihan at mapagpala at mapagmahal naming Diyos. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Gloria Balbido, kasama yung kanyang kahilingan para sa kanyang husband na manumbalik na ulit sa pagsamba at maging total surrender. Makasama niya sa pagsamba, pagtatapat, paglilingkod po sa inyo hanggang sa pagsalubong sa inyong nalapit na pagbabalik. Ngayon din ang sambahayan ni Ate Lorna, Kuya Bobby, yung kanyang mga anak sa malayo, si Tintin, si Buboy, at yung kanyang mga apo, kanilang kalusugan, ang kanilang hanap buhay, ang kanilang buong pamilya o dakilan Diyos. Gayon din ang sambahayan ni Ate Christy Evangelista Estabilio, si Kuya Edgar, ang buong San Antonio Church, yung aming pangangaral o dakilan Diyos, March 19 to 29. Nasabay kaming magkakaroon ng crusade dito sa aming mga lugar. Tulungan niyo po kami sapagkat sa aming kakayahan ay kulang ang aming nalalaman. Gayon din ang sambahayan ni Sister Nimpa Rivera kasama ng kapatiran sa Tabacaw, lalo na yung mga bagong pinyagan o dakilan Diyos, maging matatag lahat sa pananampalataya.
Ngayon din ng sambahayan ni Sister Mildred, Ma'am Femi Sabat, Sister Sweetie Burgos Lopez, Sister Janet Gatmaitan, si Nanay Nerissa Francisco, kasama na si Brother Ronaldo Eusebio, kanilang buong pamilya, si Veronica, kanilang iba pang mga apo, at yung kanyang safe travel home from Malolos hanggang Nueva Ecija. Dalangin din po namin si Sister Marlene Cakayan Garcia, si Ate Mitch at ang kanyang buong pamilya, Sister Emelinda at ang kanyang buong pamilya, Sister Josephine Mercado at ang buong San Leonardo Church, Piñaranda Church, at Sister Zenaida Manarang, kasama na yung kanyang mga apo, yung anak niya nasa Saudi, at ang kanyang buong pamilya. Ang sambahayan ni Sister Maisha Duque, sa kanyang patuloy na pagpapagaling o dakilan Diyos, patuloy niyo po siyang samahan, at sa kanyang fast recovery. Ang sambahayan ni Kuya Melchor Canlas, ni Kuya Narcin, Kuya Monching Canlas, patuloy niyo po sila pagpalain sa kanilang pamumuhay sa bawat araw. Gayun din ang sambahayan si Sister Shirley Rosacinto, ang sambahayan si Sister Zenaida Manarang, at ang kanyang mga apo. Gayun din si Sister Teresita Dairetres, ang kanyang buong sambahayan. Gayun din si Sister Melissa Gamboa, kasama na yung kanyang mga buong pamilya at ang kanyang mga prayer request o dakilan Diyos. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang pasasalamat para sa kaarawan ni Pastor Eli at saka ni Jonah na sabay na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa umaga na ito. Salamat po Ama sa mga taon na nakalipas na sila hindi niya pinabayaan, lalo na si Pastor Eli sa kanyang kalusugan. Sa pagpapatuloy ng mga araw, patuloy niyo silang gabayan, maging example, maging halimbawa na isang mabuting katiwala, tapat na inyong lingkod, lalo na si Pastor Eli sa kanyang bising gawain sa iglesia sa distrito. Samahan niyo po siya at patuloy na sila ay maging magandang halimbawa unang-una sa kanilang buong pamilya, sa kanilang kabahayan, gayon din sa kanilang mga nasasakupan. At gayon din namin dinadalangin ang evangelism sa school na ginagawa sa buong sa linggo na ito sa pangunguna ng mga children's. At gayon din ang aming paggagawing evangelism, pangunguna naman ng mga care group. Maraming salamat po Ama sa pagdinig sa aming panalangin. Patawad po sa inyo kami nasumpong nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Po. At salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa patuloy na sumasama sa panalangin. Sa mga nag-share, salamat po. At sa mga patuloy na natuto pa, praise the Lord mga kapatid. Ay teka, meron po nito si Sister Erlinda Tolop. Uy, good morning po. At nako, di bale, nakisama ko naman kayo sa panalangin kahit di ko kayo nabanggit. Nahuli na kasi nakita yung pangalan niya po. Welcome po dito sa Discipleship Ministry, kung saan mo kayo in church, welcome po kayo dito at ini-invite kayo muli bukas ng umaga na bumalik. Hindi ako nag-invite sa inyo, hindi rin naman si Pastor Nelvin, wala pong iba kundi si Jesus ang nag-invite po sa atin. At lahat tayo muli matuto at magturo na magturo sa iba. Po, lahat tayo lalago kung paano ako lumagod sa devotional, alam ko lalago din kayo at mawawala yung ating mag-change tayo ng karakter. Nakakabait daw dito. Salamat po na Nanay Nerissa. Naway patnubayan ng ating Panginoon naranasan ng bawat isa. Yes po, Sister Erlinda Tolop. At gayon din sa lahat ng nandyan sa background. Salamat po sa inyong pakikinig, pagsubaybay, pagsuporta. God bless po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided